May bagong update ang PSA para sa kanilang mga certificate. Maaari ka nang mag-request ng viewable online copy ng iyong PSA document. Ibig sabihin, makakakuha ka ng digital o electronic copy na maaari mong makita online gamit ang access code na ibibigay sa iyo pagkatapos ng pagbabayad. Kung plano mong kumuha ng iyong PSA document tulad ng birth certificate, marriage certificate, death certificate, SINOMAR o SINODET, maaari mo na itong i-request online. Pumunta lamang sa PSA Serviles website. I-type ang PSA Serviles sa iyong browser o direktang bisitahin ng sa serviles.com.ph. Pagdating sa website, basahin muna ang paalala na lalabas at pagkatapos ay i-click ang Got It. Ipinaliwanag dito na ang serbisyong ito ay nagbibigay daan upang makakuha ka ng viewable online copy ng iyong PSA document. Mga dapat tandaan. Makikita mo online ang iyong dokumento sa loob ng 60 days gamit ang access code na ibibigay sa iyo pagkatapos ng pagbabayad. Ang bayad ay 130 pesos para sa birth certificate, marriage certificate, at death certificate. 180 pesos naman para sa SINOMAR at SINODET. Kung nais mo rin ng printed copy na naka-security paper, maaari kang pumunta sa PSA CRS outlet sa loob ng 60 day mula nang maaprubahan ang iyong request. May karagdagang bayad na 80 pesos bawat kopya. Halimbawa, kung birth certificate ang iyong kailangan, 130 pesos para sa online copy, at 80 pesos naman kung gusto mo rin ng printed PSA copy. Kaya ang kabuuang babayaran mo ay 210 pesos. Paalala, personal na dapat pumunta ang may-ari ng dokumento sa PSA CRS outlet para magbayad o mag-claim. Hindi pinapayagan ng representative o ibang tao na magbayad o kumuha ng dokumento para sa iyo. Ngayon, ipapakita ko naman kung paano mag-request ng iyong PSA certificate. Halimbawa, birth certificate ang kailangan natin. I-click natin ang birth certificate. Dito, pipili tayo ng paraan kung paano natin gustong matanggap ang ating PSA document. I-click ang drop-down menu at piliin ang viewable online. Pagkatapos ay i-click ang request now. Basahin muna ang terms and conditions at data privacy notice. Kapag nabasa mo na ito, lagyan ng check ang dalawang checkbox at i-click ang next. Sa susunod na page, ilagay at i-confirm ang lahat ng kinakailangang impormasyon. Una nating sasagutan ang requester's details. Kapag kumpleto na, i-click ang next. Sunod naman ang certificate details. I-double check kung tama ang lahat ng impormasyong inilagay mo at pagkatapos ay i-click ang next. Sa parents details, tiyaking tama rin ang mga detalye bago magpatuloy. Pagkatapos ay i-click ang next. Sa birthplace, ilagay ang tamang probinsya at lungsod o munisipyo kung saan ka ipinanganak. Kapag tama na ang lahat ng impormasyon, i-click ang next. Sa purpose of request, piliin o ilagay ang dahilan kung bakit ka kukuha ng PSA document. Pagkatapos ay i-click ang next. Sa requester's address, ilagay ang iyong kasalukuyang tirahan. Kapag kumpleto na, i-click muli ang next. Makakakita ka ng summary ng lahat ng impormasyong inilagay mo. Basahing mabuti at tiyaking tama ang lahat ng detalye. Kapag sigurado ka ng tama ang lahat, i-click ang confirm. Sa review summary, i-check muli ang lahat ng impormasyon. Kapag wala nang kailangang baguhin, i-click ang confirm. Susunod, sasagutan mo lamang kung paano mo nalaman ng PSA Serviles website. Pagkatapos ay i-click ang submit. Pagkatapos magsumite ng request, lalabas ang acknowledgement page. Dito makikita ang iyong reference number na gagamitin mo sa pagbabayad ng iyong PSA request. Makikita mo rin dito ang mga detalye ng dokumentong iyong ni-request pati na rin ang kabuuang halaga na dapat bayaran. Sa halimbawang ito, ang kabuuang bayad ay 130 pesos. Ngayon, ipapakita ko naman kung paano babayaran ang iyong PSA request. Una, ay print ang acknowledgement page na ito ng dalawang kopya. Ang isang kopya ay ibibigay mo sa PSA CRS outlet kapag nagbayad ka, habang ang isa naman ay para sa iyong personal na record. Tandaan, ang request na ito ay maaari lamang bayaran sa isang PSA CRS outlet. Hindi ito maaaring bayaran sa BDO, Union Bank, Bayad Center, Maya, ECPay, o iba pang payment channels. Kapag pupunta ka sa PSA CRS outlet, ihanda lamang ang iyong reference number dahil ito ang gagamitin sa pagbabayad ng iyong request. Mahalaga ring tandaan na personal na dapat pumunta ang may-ari ng dokumento upang magbayad at mag-claim. Hindi pinapayagan ng authorized representative para sa pagbabayad o pag-claim ng dokumento. Kung pumanaw na ang may-ari ng dokumento naman, ang pinakamalapit na kamag-anak lamang ang maaaring magproseso nito. Pagkatapos mong magbayad, bibigyan ka ng URL at access code na magagamit mo upang makita ang iyong PSA document online. Siguraduhing itago ang iyong reference number dahil kakailanganin mo ito kung nais mong mag-follow up o mag-check ng status ng iyong request sa hinaharap.
Kung nakatulong at nalinawan ka sa videong ito, huwag kalimutang i-like, mag-subscribe, i-click ang notification bell at i-share para mas marami pang matulungan. Maraming salamat sa panonood.